Kahit saan makarating basta't kasama natin ang ating camper van at meron tayong gasolina, unstoppable tayo sa pag-iikot ng bansa at puntahan ang mga magagandang lugar na meron tayo. Mag-overnight tayo sa pinakamalinis na ilog dito sa Luzon, kung saan matatagpuan ang campsite na pinangalan ng Camp Puor. At hindi rin natin palalagpasin ang napakalamig at malinis na talon ng Bolinao. At ang pangalawa sa pinakamataas na lighthouse dito sa Pilipinas na matatagpuan sa Patar, Pangasinan. Van life, adventures, at napakarami pang mga kaganapan ang mapapanood nyo sa episode natin na to sa pagtatapos na ating pag-iikot ng Luzon. Ay, walang galon. Walang ganun ba? Okay, tuloy tayo sa biyahe. Alas 5 ng madaling araw mula dito sa Bawang, La Union ay babiyahe tayo ng 3 oras papunta sa Bani, Pangasinan. Doon naman ang ating susunod na destinasyon. Kasabay ng pagsikat ng araw ang pagtatapos ng ating pag-iikot ng Northern Luzon. Meron akong katanungan sa inyo mga first-timers. Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na mag-ikot din ng bansa, saang lugar dito sa Pilipinas ang gustong-gusto niyo mapuntahan? I-comment nyo lang dyan sa comment section. Malay nyo, pagkatotoo yan. Okay? Good morning ulit sa inyo na merong liwanag. Nasa na tayo ngayon? San Fabian, Pangasinan. 1 oras lang mula sa Bawang, La Union. Nasa Pangasinan na agad tayo. Napakasarap, mga first timers. Napakasarap bumiyahe ng madaling araw. Hindi ma-traffic, hindi mainit. Parang bago man magtanghali ay nakakarating na tayo sa gusto nating destinasyon. 2 oras na lang at mararating na natin yung unang lugar na pupuntahan natin sa Pangasinan, which is imimit natin yung mga kaibigan natin doon. At ang alam ko may mga nag-aantay din ng mga vloggers din ng Pangasinan na nagpo-promote ng mga kung ano mga tourist spot na pwedeng pasyalan sa Pangasinan. So tutumbukin lang natin ng Bani Municipal Hall kasi andun sila mag-aantay. And welcome to Dagupan. Papasok na tayo sa syudad ng Dagupan. 1 oras na lang, Bani na tayo. Along the way ay nakikipag-usap kami sa online sa mga followers na may nakakaalam na kung saan pwedeng bumili ng ignition coil ni Watod. Pinaayos na natin si Watod noon sa vegan. Kaso syempre yung backup natin na ignition coil hindi rin naman kasi brand new. Dispalinhado rin konti, kaya kailangan talaga ng ignition coil bago ang ikabit natin. So nakikipag-usap si Prisha ngayon sa... May kausap ka na, mahal? May kausap na siya na imimit na lang mamaya somewhere dito sa Pangasinan para yung 3 ignition coil ni Watod papalitan natin ng bago talaga lahat para lahat fresh. Na PMS naman ito nung bago tayo umalis. Habang bumabiyahe, merong nararamdaman. Siyempre, hindi naman brand new ng sasakyan natin. Kung saan nagluloop tayo, si Watod, dun siya ginagawang mas kondisyon habang umaandar tayo. At pagkatapos na mahigit 1 oras, yes! Welcome to Bani! 9:08 ng umaga, touchdown Bani na tayo mga first timers. At nasa 9 minutes na lang, 6 kilometers na lang ay mararating na natin yung yung Bani Municipal Hall. Tatay Aldin! Tatay Aldin TV. Siyempre kapag may Tatay Aldin, alam nyo na yan na nasa Bani, Pangasinan na tayo. Okay, welcome to Bani.
Ayun, napakalaking signage. Bani! Hello, welcome po dito sa bayan ng Bani sa Pangasinan. Let's go! Okay. Nasa isang parke tayo ngayon dito sa Bani, mga first timers. Kasama ang tatay Aldi natin. Merong isang hilera ng parang isang park dito na may mga magkakatabi na karinderya. Magbe-breakfast muna tayo habang inaantay natin yung mga iba nating kasama. Jeng jeng. Jeng jeng. Nalilito ako kung dinengdeng ako, magdidinuguan ako eh. Dinengdeng, dinuguan, beef steak. Pork, sir, pork. Pork steak. Igidzo. Igidzo. Lotus na baka. Dinakdakan. Dinakdakan. Bicol. Tsaka po ay Bicol po. Bicol Express. May laman na yung tiyan natin. Nakakain tayo ng maayos. Alas 11, medyo na tanghali. Magkakasama na kami ng mga host nung camping na magaganap na to. At ngayong episode mga first timers dito sa Pangasinan ay papasok tayo ng campsite. Habang bumabiyahe ang kaibigan natin si K-Camp. Paano ba yung natin? Yung Luzon Loop? After ng CST, magsa-South Luzon pa tayo? Kadugtong na yun bro ng Wismi natin. Okay. At narating na nga natin ang Camp Puor na matatagpuan dito sa Barangay Pansur, Bolinao, Pangasinan. Iwan natin yung ating camper van dito. Ganda, no? Alright. Lalagyan lang natin dito kasi sloping yung ating pagpaparkan eh. Camp Puor na tayo. Yung mga sasakyan natin, iiwan lang natin dito sa taas. Ngayon yung kalsada, pababa. Kaya kailangan natin lagyan ng bato. Dito pa lang tatanong ko, ang ganda eh. Linis ng tubig. Okay na ba ako dito? Oh bro, itapat mo na lang. Okay, tara. Mamaya na tayo maghakot. Pag medyo hindi na mainit, check muna natin yung lugar sa baba at makapagpahinga-pahinga muna. Pa-cool down ba? Okay, welcome to Camp Puor. Puor. May konting lakad, pero hindi naman siya yung tipong nakakahingal. Check muna natin kung ano yung mga kakailangan natin, kung maghahamok ba tayo o magpipitch tayo ng tent. Titignan natin. Ganda. Hello po. Good morning po. Nagmahal, nasaktan, nag-Camp Puor. Solid dito ah. Sa inyo. Coconut nut is a giant nut. When you eat too much, you get very fat. So nalaman natin, mga first timers, na pang 2 kilometro na lang, nasa Patar na po ba? Balingasay. Balingasay. Sungayan Grill. Sungayan Grill. Oh, yan, yan. Mahal, napuntahan natin yung Sungayan Grill nung nasa Suzuki event tayo. Oo, doon kayo kumain eh. Apo. Ito yung river na the cleanest river in Luzon. Ito yon. Ang ilog Balingasay na to dito sa Bolinao, Pangasinan ay malawakang kinikilala bilang isa sa pinakamalinis na ilog dito sa Luzon at sa Pilipinas. 7 kilometro ang haba ng kailogan na ito na pinagmumula ng malinaw na mga bukal at kilala sa kanyang malinis na tubig. At iba't ibang kagubatang pakawan at ang mga tanyag ng mga ecotourism river cruise. Kaya wag na natin patagalin. Napakatahimik ng lugar, malamig ang kapaligiran, hakutin na natin ang mga gamit at magtayo na tayo ng tent. Meron daw na swimming pool dito. May swimming pool nga dito, pero nagkataon na walang tubig, kaya sa ilog tayo maliligo. Hindi nalagyan ng tubig yung pool. Ang ganda dito, ang baba ng buwan. Makakain na maayos. Ayaw na mag-ugas eh. Kung nakasanayan natin na araw-araw tayo nagluluto ng pagkain, ngayon, tayo ngay pagluluto. Willing naman tayo sana magluto, pero talagang pinaghahandaan na lang yung pagdating natin. Hello po, kain po. Tara bro, kain na. Tara na. Dito na-meet natin ang mga vloggers ng Pangasinan. First time natin sila makasama. Ang galing nun bro, sumusunod lang oh. Yan ang literal na ano bro. Bro, literal na follower. At yung iba, matagal na nating kaibigan. Umaattend sila palagi ng first timers camp.
at mga solid talaga kung sumuporta sa atin yung mga yan. Okay, mag-aalas 3 ng hapon. Nakapag-power na pa kung mga first timers. Siguro mga kulang-kulang isa. Kuya, dito ka daan! Daan ka dito, dali! Oo, may follower ka ta. Ay. Nakapag-power nap ako ng kulang-kulang siguro 1 oras. Pagising ko, nakapagluto na silang lahat. Yun, kumain na lang ako. Hindi, mamaya tutulong tayo. Grabe din yung pagod mga first timers kapag mainit talaga. Pero buti na lang at malapit na tayong matapos sa ating paglulup dito sa Luzon. Ngayon, may Luzon pa naman sa south, pero kasama na yun sa pagbaba natin ng Bismin. So, saka na natin alalahanin yun. So, andito na tayo ngayon sa Camp Puor. Ang ibig sabihin ng Puor is fire. So, in English, campfire. Isang campsite, isang pasyalan na campsite din na matatagpuan dito yan sa Bolinao, Pangasinan. At nakikita nyo sa drone shot, isang napakalinis na kailugan, napakahabang linya ng ilog na dinadaanan ng mga turista gamit ang malaking bangka na ito. Kumbaga dyan pinapasyal yung mga sumasakay dyan and then magsisail sila hanggang sa magandang view dito sa ano na yun, sa mahabang kailugan. At alam niyo ba, ang kailugan na to ay ito yung tinanyag na the cleanest river in Luzon. So, spot na to tayo mag-overnight. Magtatayo tayo ng tent dito. Isasakto lang natin kasi yung mga nyog, ang ganda ng mga nyog, di ba? Dami, di ba? Yung mga nyog, may mga bunga. So, isasakto lang natin yung tent natin kung saan na safe na kung may mahulog man dyan, hindi tayo tatamaan. Pero mamaya-maya na yan kasi mataas pa yung araw eh. Kapag medyo hindi na masyadong galit yung araw, saka tayo magsisetup. Pero, maliligo tayo dito sa kailugan na to. Hindi nga malamig yung tubig eh. Wala namang buhay ito. Wala? Malalim ba dito? Sobrang lalim ng ilog na to. Hindi ko nga maabot to eh. Kaya to. Nakapakan to. Dati ako life best eh. Game. Uy, ang ano? Napakalalim! Dito lang tayo. Pwede ka mag... Okay na ako dito. Ako din, naman ko. Napakalalim. Halika dito. Humawa ka lang dito. Kung malalim sa hangin, mas malalim sa'yo. Ba't maalam? Yan. May halong tubig dagat to. Oo bro. Ang alat! Hindi naman. Hindi masyado. Anong pangalan nitong ilog na ito? Ilog lang po. So, ito yung ilog. Tawag dito ay ilog. So, ito po, pili na po kayo sa aquarium natin. Meron po tayong ano dito. Clownfish. Yun, sinimo, clownfish yun eh. Tapos meron po dito. Ikaw, kung magiging isda ka. Anong isda ka? Ako? Electric fish. Bakit? Gusto ko lang nandun ako sa pinakalalim. Ganun mo yung Ano ba yun? Pag electric fish? Yung may nakaganon, tapos umiilaw. Tapos andun na ako sa pinaka... Hindi ko alam kung electric... Ay! Hindi electric fish yun! Yun yung ano. Sinasabi ng Japan na kapag lumutang sila sa pinakamababaw, may something na mangyayari. Ganun. So, comment down below. Yung may ilaw. Comment down. May ilaw siya. Oo. Kadalasan nandun lang yun sa pinakailalim. Pinakailalim. Tapos dun sa may lampshade siya. Hindi pala, pag pala mamamatay na sila, yun, umaano na sila para makita na nila yung mundo. Ganun. Umaahon sila. So, maalat na matabang yung ilog kasi nagdudugtong ito sa karagatan daw. Finish ko na lang sa'yo. So, ilog siya na maalat. Aray ko. Tapos ang dami daw mga isda na uhuli dito. Iba't ibang klase. Depende daw. Tapos sa gabi daw na huhuli talaga yung mga isda dito. So mamaya may mga lokal dyan, mga bata. Sabi nila may mahuli sila sa gabi. So dapat mamayang gabi may isda siya ng mahuli. No, mainit yung kalahati ng tubig. Pagdating sa ilalim, malamig. Pero yung lalim nito, lagpas sa akin. Sobrang lalim ba? Pero itali naman eh. Palubog na ang araw at kailangan na natin mag-setup na matutulugan pero nagbago ang isip namin. Dito na tayo ngayon sa kubo. Yun, nagsa-setup na siya. Anong setup lang yan, mahal ko? Ano lang to? Yung net lang mismo. Net lang, no? O yun, para malamig, no?
Alamig yan mamaya. Eh kahit nga doon tayo mag-set up sana sa baba, hindi naman uulan eh. Pero sigurado mamaya malamig to. Oh, kaya kailangan natin dyan kasi nakanet lang tayo. Hamog naman yung kalaban natin. Saya. Ngayon lang tayo matutulog ng net lang, no? Pero pag sa beach, mas gusto ko na yung matangkad na na tent. Oo. Yung nakakatayo ka sa loob. Bibili na ba tayo? Hindi pa. Upper loop na. Ay, dami pa tayong gagawin. Oo, malaki pa gastusin natin sa gas, mahal. Ilang buwan pa kaming maninirahan sa loob ng Oo. camper van. Yung water kanina, tabak naman siya. Sasama yung dagat. May pagka maalat talaga siya. Galingan mo dyan. Dapat wala lamok. At favorite hour of the day na naman tayo. Ang paggabi na. Kung ikaw yung tao na kayang umupo ng matagal sa buhangin sa dalampasigan at titigan ng paglubog ng araw, o ang umupo ng matagal para titigan ng isang bonfire, magkakasundo tayo. Gagawin nating iba ang experience natin ngayong gabi dahil ngayong nagbo-bonfire tayo dito, magluluto tayo ng marshmallows. O, fencing! Hey! Maraming salamat po sa mga nag-prepare ng ating hapunan. Rice and boneless bangus. Bongga ang hapunan natin. At tayo ay magpapahinga na with the red light. Bababan namin ng magdamag. Magtatanong kayo kung bakit pula. Wala lang. Trip ko lang. So dito tayo ngayon matutulog. Ang ating tent, open na open screen ba? Para lang sa lamok to. Kapahinga tayo maayos. Bawi tayo ng lakas. Tulog kasi palaging ganun eh. Tutulog kami ng alas 11 ng gabi. Magigising ako ng 5:30 ng madaling ng umaga. So parang kahit sabihin mong 6 to 7 hours, kulang pa rin. Kulang pa rin sa pahinga. So, tulugan time to. Bawi-bawi tayo ng pahinga. Tsaka napakaganda ng lugar para magpaka-stress ba ako sa ibang bagay pa. Mag-edit. Hindi ko ma-enjoy. Diba? So, kanina, naligo tayo dyan sa ilog. Tapos nag-bonfire kanina dun. Nag-ihaw-ihaw ng marshmallows. Tapos merong nagluto nung dinner namin, niyaw na malaking isda. Tapos liempo, sinigang na bangus. Ka naman. Sarap yung luto. Maraming salamat sa nag-prepare ng aming pagkain. At ngayon, oras na para so, ganun ulit. Tuloy ang kwento bukas pagising. Good night. Ay, grabe ang ganda ng view natin. Buksan na natin. Para makita niyo yung ganda ng view. So, obvious na walang sunrise. Kasi nga, mahamog, malamig, gloomy ang kalangitan. Walang ibang kulay, kundi kulay gray na parang nagbabadyang uulan. O sana umulan para maranasan naman nating ulanin sa loop. Makakalma ng lugar, no? Ang dami kong naririnig. Hindi ingay, kundi tunog ng mga animals o kahayupan. Good morning. Isa-isahin natin na. Manok. Iba't ibang uri ng ibon.
naghihilik doon. Yung mga ganitong klaseng gising sa napakapayapang lugar, sasayangin mo to kapag sinimulan mo ng ingay eh. Ang buhay natin, palaging nasa labas. Natutulog tayo at nagigising tayo sa kalikasan. Pero hangad ko pa rin palagi ang ganito kapayapang umaga. Tingnan natin to. Oh, grabe, napakaganda. Tingnan niyo. Napakatahimik, no? Mga tunog lang talaga ng kalikasan yung naririnig mo ba? Para kang hinihel, ba? Live your life to the fullest. Give up the good work. Alas 10 pa lang ng umaga, kailangan na nating lisanin pansamantala ang Campo Ore dahil isa side trip natin ang Bolinao Falls bago tayo sumagad hanggang Zambales. Alam mo yan, medyo matarik. Kakayanin. Let's go. Isang matarik na ahunin na kailangan ni Pri siyang bumaba muna para makaahon tayo. Mahirap sa amin, no? Ako, kapit ako sa'yo. Ko. Yan. Ako ay sasabit lang sa likod. Talong ka na lang pag ano. Talon? Bakit ako tatalon? Dandan lang. Ang tarik nun ah. Success naman na nakaakit tayo. Gapang pero umahon naman. Dandan lang kami. Ha? Okay ako dito. Kapit! Prisha! Tatawa ako. Hindi kaya ni Matul eh. Naanggas ako eh. Kakarga lang ako hangin. Dagdag lang ako. Wow. Gapang pero nakayanan. Grabe. Fairness sa performance ni Watot. Simula nung nalinis nung bago yung spark plugs. Tapos nalinisan yung throttle body. Maganda yung performance niya sa ahon. Siyempre yung nakakita tayo, sobrang tarik niyan, walang buwelo yun. Dati hihinto talaga si Watot sa napakatarik na ganun. Okay, maraming salamat po sa may-ari at sa mga staff ng Campo Ore sa pag-estima sa amin, magdamag. Tutuloy na tayo sa biyahe natin dito. Around Pangasinan pa rin tayo, Bolinao. Dadaan lang tayo ng Bolinao Falls. And then pasyalan natin yung sinasabi nila dito na lighthouse na napuntahan na natin dati yung lugar kung saan yung lighthouse, pero hindi natin nakita yung lighthouse. Pagdating natin sa Kapatagan ay nandun na, nag-aantay yung ating pyesa na pinadala sa atin ng first timer din galing Villasis. So galing siya sa Candon City, bumiyahe siya ng Villasis, and then from Villasis ay pinaship niya dito yung 3 bagong ignition coil. So pagdating natin mamaya sa bayan ng Bani ay papalitan natin lahat ng ignition coil ni Watot para bago lahat. Shoutout kay Carl Alvarez na siya yung nag-provide ng ating bagong ignition coil. So check nyo ang kanyang business. Related din siya sa mga minivans. Nagbebenta siya ng mga pyesa and parts. Ayan, naka-flash sa ating screen kung paano siya makokontak. And just in case man na bumabiyahe kayo at magkaroon kayo ng pangangailangan sa inyong mga minivans, ay siya ang kontakin nyo around Pangasinan at sa mga kalapit na bayan. So dahil weekdays ngayon ay hindi masyadong matao itong falls na to. Sigurado ako dyan.
Dati kasi napuntahan ko to, mahal na araw. Kasi dagsahan ng mga tao. And touchdown, Bolinao Falls. 4 kilometers trek lang. Hindi naman sobrang taas yung mga akyatin, pero pinakadulo sa falls, gagapang tayo, hahawak tayo sa mga ugat ba, ganyan. And then papunta sa falls, hawak kayo baging. Ayoko man. Ano, ginawa mo ng box yung ano, ang drone yung cooler natin. Wala, basa. Eh, wala akong drone box. Pero baka naman. Are you ready to roll? Kaya dadala akong damit kong basa. Baka maganda eh. Maliligo ka. Maganda yung ilog dyan. Ikaw, hindi ka? Ayoko na. Nilalagnat ako pag naliligo. Hindi, nakarami na ako ng ligo mga first timers eh. Sige, magbuko tayo. Magbubuko muna tayo para may cleansing na magaganap sa ating katawan. Kasi kung ano-ano na ang kinakain natin. Siyempre, nasa Bolinao tayo. Eh, maghahanap tayo palagi ng sticker na pwede nating idikit sa ating sasakyan. Bolinao Falls. Meron po bang ibang design ng sticker po? Grabe, napakalinis ng tubig. Ah, sige. Diba? Tingnan kung gaano kalinis yung tubig na yan. Sige na nga! Sige na nga! Hindi naman tayo first time maligo dito. Pero why not? Di ba? Iba noon sa ngayon. Let's go! Kampisaw na lang ako. Parang princess lang yun. Oo nga, masarap pala. Tama lang, parang pinipilit mo ako maligo. Tara bro, maligo na tayo! Ang sarap! Okay, tapos na tayo dito sa Bolinao Falls. Magpapaalam lang tayo sa mga kaibigan natin at sa mga bago nating kaibigan. Kay Ma'am Chinky, kay BM Chinky, maraming salamat po. YP sa kanilang Philippine Loop at sa Salamat. K-Camp. Salamat po, bro. Maraming salamat po sa pagpapadala. Joke lang, See you soon, ha? Thank you po. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Sir, kita rin po tayo ulit. Idol. Sige, tuloy tayo. Pagkatapos, bumalik agad tayo sa bayan ng Bani para ipaayos na natin ulit si Watot. Naglakad tuloy ako walang tsinelas. Aray ko. Palitan na natin yung tatlong ignition coil. Magandang klase yung pinalit natin. Maraming salamat ulit. Shoutout kay Carl na nag-provide ng ignition coil natin na pangpalit sa tatlong to. So ikikip ko pa rin to kasi pwede pa rin naman itong sumalpa sa atin na pampalit para sa mga bigla-bigla mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Next destination natin ay ang Cape Bolinao Lighthouse dito sa Patar, Bolinao, Pangasinan. Itinayo ito noong 1905 ng mga Amerikano, Briton at mga Pilipinong ininyero. Meron itong sukat na 30.78 metro o mahigit 100 talampakan. Ito ay tinayo upang gabayan ang mga sasakyang dagat sa kahabaan ng South China Sea at nananatiling isa sa mga pangunahin at pangalawang pinakamataas na parola sa buong bansa. Gusto man sana namin i-explore ang lugar, pero ang init ng panahon, sobra. Bawal yung routine dito? Sa sobrang init ng panahon, nakaramdam ako ng pagkahilo. Bibili ng mga halo-halo. No? Kailangan ko uminom ng malamig. Nasa Patar na nga pala tayo mga first timers. Bumili lang si Tatay Aldin tsaka si Gaycam ng halo-halo. Hindi ako makalabas. Okay naman ako at wala naman kayong dapat ipag-alala. Ang sobrang init lang talaga ang isang trigger sa isang bagay na hindi ko naman kailangan masyado ng ipaliwanag. Chill muna tayo dito. Huwag muna tayo. Total pasambales naman na tayo. Huwag na tayo munang ano. Huwag na tayo sumagupa sa Mahangin init. sa labas, diba? Dito muna ako sa aircon. Chinek namin ang heat index sa weather app. Namumula. Malala. Init. Yung klase.
Pagkatapos ng ilang oras na namalagi kami dito dahil inantay namin na medyo bumait ang init ng araw, umokay na rin naman ako at pwede na tayong tumuloy sa next natin ng destinasyon. Thank you po. Bro, Meron sila. nood lang. Thank you. Ayun, may mga first timers na nakakita sa atin dito. Naspatan tayo dito na tumatambay sa ilalim ng puno. Ayun, nakakakwentuhan, nagpicture na lang kami. And then, ngayon, mag-alas 4 alas 3 ng hapon, hindi na ganun kalala yung init, ay pwede na tayong umabante, pabalik ng Camp Sitio Tangal sa Zambales. Pero, hindi tayo dadaan sa mismong kalsada na main road or sa highway. May dadaan tayo sa lugar na via Agno na looban na mas mapapalapit yung way natin going back to Zambales, yung Santa Cruz, yung bayan ng Santa Cruz, pinakaunang bayan ng Zambales kung mangbubula ka ng Pangasinan. So, babaybayin lang natin to ng matiwasay. Enjoy pa rin natin yung view na bawat madadaanan natin, and then looking forward na pagdating natin ng Camp Sitio Tangal, ang ating tahanan sa Zambales, sa Palawig, ay makakapagpahinga na tayo na maayos, di ba? Kalmado na. Kasi dito magtatapos ang pag-iikot natin sa Luzon. Ang Luzon meron pang south, pero kasama na yon sa BISMI natin, sa Visayas Mindanao leg natin. Oh my God, napakagandang lugar. Tay, saan mo kami dinalang paraiso? Tay, ano pangalan itong lugar na to? Ito ay Makabuboni, going Abagatanen. Makabubuli? Oh, Makabuboni. Makabuboni. Oh. Napakaganda. Abagatanen. Hello po. Welcome to Makabuboni. Ginulat tayo ng napakagandang lugar na to. Dumadaan-daan lang tayo sa isang zigzag, and then binulaga tayo ng isang overlooking na meron pang kasamang karagatan doon. Solid. Oh bro, sarap din mag-camping dito. Siguro mga taglamig. It's time to say goodbye to Tatay Aldin. Tatay Aldin, maraming salamat po. Diretso na kayo dyan ha, labas tayo ng di ba? Opo. Kanan sa dulo. Sige po. Thank you po. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye! Huwag natin kakalimutan mga first timers ha, Aldin TV. Tatay natin yan dito sa Pangasinan. At tulad nga ng mga madalas na nangyayari, may mga goodbyes na mahirap gawin. Apo. Bye-bye. Hanggang sa muli ha. Hanggang sa muli. Okay, magkikita naman tayo ulit. Chat tayo. Siya, bye-bye na. Bye-bye. See you soon. Diretso lang ha, diretso lang. Opo. Kanan sa dulo ha. Opo. Ayan eh. Sige po. Salamat Tatay Aldin. Ingat. Opo. Alright. Sige. Tuloy tayo. Kay BM Chinky tsaka kay Sir, maraming salamat, at sa mga kaibigan na nakasama namin, sa mga nagluto ng pagkain namin sa Camp Puor, sa mga bago nating kaibigan na ayun, nakabanding natin at na-photoshoot pa nga tayo habang nasa Camp Puor tayo. So maraming salamat po sa inyong lahat, at magkikita-kita rin naman tayo ulit. Sige, magkita na tayo sa Santa Cruz dinner. Alas 4:30 ng hapon ay narating na natin ang Santa Cruz. Nasa Zambales na tayo at dito tayo maghahaponan sa La Magra. Okay, welcome back to Santa Cruz. Halatang-halata na sa mukha ng inyong boy, first time ang pagod sa haba ng ating binahe. Pero malapit na ang ating ending ng ating Luzon. At naibitahin nga tayo ng isang sumusuporta sa atin na kapag tayo daw ay nadaan ng Santa Cruz, pagkatapos ng ating Luzon Loop ay dumaan daw tayo dito sa kanyang restaurant at dito daw tayo kumain ng Japanese food. Bro, ibang-iba yung itsura mo ngayon Lumabas yung pagiging hip-hop mo. Noon pa nga dapat natin nadaanan itong Japanese restaurant na to, pero nagkataon kasi dati na lumagpas na tayo dito, kaya ngayon na lang ulit natin nabalikan kung saan patapos na ang ating Luzon Loop.
Oo, pindutin mo ulit. Idol, malapit na yung aking page. Anong page mo, bro? JB. Kuchinta boy. Ah! Baka naninibago kayo si... Kung naaalala ninyo na kapag tayo ay nasa Camp Sitio Tanghal at meron tayong binibilhan palagi ng kutsinta, siya yun. Ibang-iba siya, no? Isa siyang musikero, isa siyang rapper. Rapper. Sige bro, pakitaan mo kami ng iyong sample. Sampulan mo kami ng isang rap. Di ako Galing yun. nangihinaya para tapusin ang lahat. Sabihin mong mali ako, minit ko may mali ako, pero sukatin ang lahat. Para sabihin mong higit ako yung pang pagkakamali. Ibase sa mga parada. Break it down. Ang kagandahan sa Japanese restaurant na to, pagkatapos mong orderin, saka pa lang nila lulutuin. May mga Japanese restaurant kasi na pagkatapos mo umorder, ilang minuto lang idadating na agad. So, ibig sabihin ay parang iniinit lang. Pero ito, worth the wait. Gagawin yung mga orders nyo at lalo na yung ramen from scratch. Sinong may nagbiso ramen? Sa akin pala biso. Order ko, nakalimutan ko. Napaka-mitikuloso pa naman pagdating sa ramen nito mga kasama natin. At lalo na itong si K-Cam dahil ilang taon niya sa Japan na nagtrabaho. So alam niya kung authentic ba o hindi. Mal, rap? Ang ramen, pasado na. Gyoza. At ang gyoza, favorite ko rin. Kaya tikman natin kung papasa ba. Solid. Pawi ang pagod. So kung sakali man na kayo ay madaan ng Santa Cruz, Zambales, bisitahin nyo lang ang La Marga and Kin. Matatagpuan sila sa Manzalud Commercial Building, Iglesia Street, Poblacion South, Santa Cruz, Zambales. Nakauwi na tayo ng Camp Sitio Tanghal ng dapit hapon at mas pinili na namin magpahinga na lang. At kinabukasan, Good morning. Tulog pa si Kika. Si Kuya Boy. Kuya Boy. Sumunod siya dito kahapon. At 2 araw na akong nauunang gumising kay Boy Pe. At kikisingin natin siya. At ano nangyayari? At ako ang nauunang gumising ngayon. Good morning. Good morning. Gising na. Hoy, dalawang araw na akong nauna akong gumising. congratulations. Good morning. Pagod na. Kape na tayo. Tignan mo ko kape. Tara na. Sabi mo, 5 minutes din. Walang ganun. Walang ganun ba? 10 minutes. Sige na. Oh, good morning ka sa mga first timers. Oh, usapin mo sila. Talaga naman. Good morning. Good morning. Don't know what to say whenever you are near. Thank you Lord, nakapagpahinga. Lunchtime. Huh? Hindi ako dyan. Okay, 12 o'clock ng tanghali mga first timers. Pangatlong araw na natin dito sa Camp Sitio Tanghal. At bukas pa tayo aabante. Gaganong-ganon ka pa. Kasi talagang sinagad-sagad namin yung pahinga dito. Edit, pahinga, kain, ganyan lang. More on relax lang talaga kami. Bawi-bawi ba ng lakas? Hindi na mo pababayaran ni boss kasi kahapon pa niya inalok sa atin to, di ba? Oo. Sabi niya, tuna luto na tayo ng tuna, marami dyan, di ba? So yung tuna na yan ay fresh na nahuli yan sa freezer. Si Bro Wyatt ay nagluluto naman ng... Ano yung bro niluluto mo bro? Alacha. Ala? Alacha. Anong alatsa? Chamba. Alachamba. Si Sir Mark kanina may niluluto, may tawag siya sa niluluto niya eh. Basmal. Basmal means? Basta maluto. Bro, kay Cam, pero na tayong natutunan na luto ha. Pag medyo alanganin tayo sa oras para magluto ng ano. So pwede na tayong magluto pala.
Basmal. Ganyang lutuin, mga ganyang ano. Itlog ni kay. Mga recipe. Itlog ni kay Gamba. Ano pa kay Uncle Sam? Ano order? Hotdog po na Uncle Sam. Tapos ang isa-serve yung hotdog niya, yung maliliit. Gabing puro kwentuhan at luto lang ang aming inatupag. Isang napakasimpleng selebrasyon ng pagtatapos ng ating pag-iikot ng Luzon. Morning. Kumusta ang tulog? Puro tulog tayo, mahal. Bawi. Pati si Bro K-Camp. Puro tulog din kami. Ha? Kami ang mga team tulog squad. Team na nga, squad pa. No? Tara, kain tayo. Mamaya magdadagat tayo. Kalina't sumayaw sa ilalim ng araw. Dito kasi natin sinimulan ng opisyal ang ating pag-iikot ng bansa. At saka hindi pa pwedeng hindi tayo dumaan dito. Tahanan natin to eh. From ano yan, Boss Joe? Galing? Yung dala mo kahapon napakadami. Bulacan. Bulacan. Fresh tomatoes, sili. At ito. Magdadala tayo nito kasi gagawin kong dynamite yan. Mahilig ako sa dynamite eh. Ikaw ba naman ang mag-ikot na mahigit 25 days sa Luzon? Nakakapagod. Pero masaya ang mga puso namin. At alam kong kayo din. Napaka-unpredictable ng van life, di ba? Hindi mo alam kung ano yung mga mangyayari. Parang maihambing din natin siya sa mga buhay-buhay natin. Araw-araw, umaabante tayo. Tulad ng camper van natin. May mga araw na kampante tayo. May mga araw na panatag tayo. Tapos bigla-bigla na lang magkakaroon ng aberya. Magkakaroon ng problema. Pero at the end of the day, naaayos naman natin, di ba? Tama nga yung sinasabi nila na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka. At madalas paikot-ikot lang yan. Basta importante, umaabante. Pero bago tayo magtapos, meron akong i-introduce sa inyo. Alam nyo ba na ang Camp Sitio Tangal ay meron ng ramen house? Japan vibe sa Camp Sitio Tangal. Kilala ang Camp Sitio Tangal sa tinatawag na raw-ish campsite. Ang ibig sabihin ng raw-ish, kalikasan lang talaga ang madadatnan mo. So walang mga nakatayo dito ng mga infrastruktura. Ang makikita nyo lang talaga dyan, CR, yung mga dating mga kubo. Pero ngayon, meron ng ramen house. Pero hindi nyo ito makikita mismo sa campsite. Nakatago ito sa ilalim ng mga mangga. At medyo malayo ito sa area ng mga nagka-camping. Bakit? Para mapanatili ang katahimikan sa campgrounds. Let's go. First time rin matitikman ang bagong produkto na nai-offer ng Camp Sitio Tangal, ang ramen. Dito pwede kayong magkwentuhan. Pero dito sinisigurado na kahit na magkwentuhan kayo dito, hindi kayo maririnig ng mga campers sa tabing dagat. Ang ramen sinaserve lang tuwing gabi. Oh my goodness. At kung saan yung ramen house na yan, nandito lang yan sa kabilang side ng CST. Doon ang karagatan, dito, Mango Farm, at makikita nyo na yung ramen house dyan na nag-serve ng masarap na ramen. Sa lumang bahay na may-ari ng Camp Sitio Tangal, na siya ang nagsiserve sa inyo kapag kayo ay kumain dito. Legit na ramen na kayang-kaya ng bulsa. Halagang 250 pesos lang yan. Eto ne, kokonorami wa honto ne umayo. Honto ne. Ay, yung ramen dito, Camp Sitio Tangal ay talagang masarap. Honto ne. Promise, next man, cross my heart. Bayang. At kinabukasan, kailangan na muna namin magpaalam sa isa't isa pansamantala. Mag-ingat kayo sa biyahe. Napakahaba ng biyahe nyo. Nice meeting you Nice meeting you at mag-camp tayo soon pag maluwag na. Master Boy P. Maraming salamat sa tagal ng pinagsamahan natin. Parang nalulungkot ako at magwawalay tayo. Ay, hindi pa tapos ang Pero- Visayas Mindanao.
Luzon pa lang to, bro. Ano lang, edit lang kami. Sobrang dami ko ng backlog. Para pagbaba natin ng Visayas Mindanao, fresh new start Yeah. na paggawa ng mga Wala content. tayong bit-bitin ba sa ating mga balikat. Saya nating lalakbayin ang sa baba na parte ng Pilipinas. Yan daw ang magagandang kalikasan. Yeah. So, kita-kits tayo mga tiga Visayas at Mindanao. O syempre sa South Luzon pa. Ayan, kita-kits tayo. Maraming biyahe pa tayong gagawin. At marami pa tayong makikilala, makakasalamuha at makakadaupang palad sa Yan. ating paglalakbay. So muli, mga first timers, kita-kits tayo. Let's go! O siya, bye-bye. Mag-iingat. See you when I see you. Yes. Bye-bye. Life is good. Yes.